Come on, once again. Let's sing the joy of the Lord. Hallelujah. Joy to the world, the Lord is here. Let earth receive her King. Let every heart prepare here and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing.
truly, the joy of the Lord is in this place. The presence of the Lord is here. God is here. Hallelujah. Oh, pour out your joy in praise. Pour out your joy in worship. Because we are praising the living God. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name.
Sige po, lahat tayo ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We worship your name. We adore you, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabakanda, rabashanda, rabakanda, rabasika, taraba. Thank you, Lord, for this evening, Panginoon. Salamat. Kasama ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord, for the manifestation of your word, manifestation of your power. We declare it and we claim it, oh God, right now, God, in the name of Jesus, Lord. Maging Panginoon sa iyong mga anak na nandito, sa lahat po ng mga onliners namin, maging sa mga kaloob po namin, Lord, I declare right now, God, na patuloy na malugod ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Naniniwala po kami't nananampalataya, Panginoon. Lord, kasama namin ang iyong mga anghel, ang iyong banal na spirito, Panginoon, ay narito sa lugar na to, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong kasihan, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita na aming maririnig, na aming pagbubulay-bulayan sa gabing ito, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, na ito ay magiging binhi, kalakasan, Panginoon, Lord, ng bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo lahat ay makakaupo na. Amen. Sige po, no? So tuloy-tuloy po, no, yung ating theme, no, for this December. Amen. About Christmas. Amen. So pakisabi po sa katabi mo, Maya pabengike ka. Amen. Yes. Sa lahat po ng aming mga viewers, mga onliners, mga member po ng church, o even hindi po member ng aming church na nanonood ngayon, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen? Isang pinagpalang gabi po, and I believe in the name of Jesus, sa oras na to, lahat ng mga salita na maririnig ng bawat isa sa atin, no, ito po ay magiging kalakasan, kalasag, no, ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So yung pong ating title, no, sa gabing ito, no, ito po ay aking pinamagatang Christmas Teaching Us to Give. No po, so naniniwala naman po tayo dyan, amen, na ang Kapaskuhan o ang Pasko, no, ang sabi dito, ay tinuturuan tayo, no, when it comes sa pagbibigay. Amen po ba? So makikita po natin yan, no, bago po natin basahin yung ating teksto sa Luke chapter 2, 1:20. So, ang sabi dito, no, the Christmas season offers a wonderful opportunity to show love and appreciation for others by giving gifts. Amen. So, itong buwan na to o itong ganitong season, no po, ito daw po ay kadalasan na sinasabi natin, ito ay isang kagandahan po, no po, ng isang tao, no po, na ang sabi dito na opportunity. Ito ay isang oportunidad para maipakita natin o maipadama natin ang ating pagmamahal to appreciate sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng mga simple na mga regalo. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Ang sabi dito, there is no better time of the year to freely demonstrate generosity to others. Amen. Kaya nga po, bakit nga po, no, itong Kapaskuhan, no, ito po ay pinagse-celebrate po ng buong mundo at madami po tayong naririnig about sa kahulugan ng Pasko. Isa na po yan, no, ang pagbibigayan. Amen. Ang pagiging generous. Sabihin mo sa katabi mo, generous. Amen. Sa pamamagitan ng generosity. Amen. At naniniwala po ako, alam mo yon, no, lalo na po dito sa atin, no, kung marami kang yung inaanak mo, si Tita siya, maraming anak yan. Eh. Kung yung mga inaanak mo, no, marami, no, minsan, wala pa yung December, iniisip mo na, no, kung tsamag ka. So, I mean po, pinaplano na natin. Amen? Pinaplano na natin kung paano, kung magkano yung ibibigay natin, ano-ano yung mga pwede nating ibigay para sa kanila to appreciate them. At sa pamamagitan nito, ipamamalas po natin, no po, yung pagiging generous natin. Amen po ba? Now, ang sabi dito, child's birth, no, yung pong kapanganakan ng Panginoon, no, and even yung kanyang buhay, and even yung kanyang pagmi-ministry, nung pong nandito siya sa kalupaan, no, ang sabi dito, ito po ay isa sa mga masasabi natin best example of giving.
Amen? Nung naipanganak siya, nung Sunday po na bigyan ko po ng katarungan po yung kanyang pagkapanganak, no? At makikita po natin diyan, no po, even po yung mga mayayamang tao, no po, na hindi Kristiyano, amen, na talagang sila ay naghanda po ng mga regalo para po sa Panginoon. Amen po ba? At makikita po natin diyan, no po, ito daw po ang pinakamagandang pangyayari, no po, na maibigay din natin yung nararapat po. Amen. Lalo na po tayo, no po, bilang, sabi mo sa katabi mo, bilang believers kay Kristo. No po, we should also be joyful givers. Pag po ba nagbibigay tayo, nandun po yan talagang kagalakan o masakit kaloob. No? So, di ba, kailangan pag nagbibigay tayo, kailangan yung may kagalakan sa puso natin. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, may galak ba pag nagbibigay ka? Amen. Kailangan po ang sabi dito, kagaya po ng Panginoon, amen. Alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa kanya, no po. So, yung mga pinagdaanan niya, even yung kanyang mga biological parents, amen. Yung pinagdaanan po nila. Pero makikita po natin dyan, nung nakita nila ang Panginoon na naipanganak, ang sabi ng Biblia, kasama, no po, ng mga pantas, ng mga magay, no po, na talagang nandoon po yung lubusang kagalakan ng mga magulang. Amen po ba? Now, ang sabi dito, Jesus' birth was characterized by giving. Amen? Everyone who was involved in the Christmas story gave something. No po? Ito pong mga sasabihin ko po, no po, na involved po doon po kung paano po yung kapanganakan po ng Panginoon, itong mga tao, no po, na ginamit ng Panginoon to bless the King. Amen po ba? So basahin po natin diyan, no, sa Luke chapter 2, kung meron po kayong mga Bible. Amen. Tagalog po yung aking babasahin. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa Luke chapter 2. Pasensya na po, nakalimutan ko yung Bible ko. Bible ni Mamsi, yung aking gamit. Amen. Manibayo ko kanini, Mamsi. Okay, sa Luke chapter 2. Amen. Sama-sama po nating basahin yan. No po? Sige po, sundan po natin yan. Sa 2 chapter 1 to 20. Sabi dito, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador, hindi po yung mali pa yung pronunciation. Amen. Ang Emperador Augusto na nagkaroon ng census. Amen. So dito po sa atin, di ba, alam ko yearly, no po, may nagse-census. Bakit po may nagse-census? Para for example, sa isang barangay, para malaman po nila kung ilan, no po, yung mga nasasakupan po, for example, sa barangay Kakutod, para po nalaman nila kung ilan po yung mga kabaryo, no po, yung nandoon. So parang ganito po, no, yung pangyayari po, no po, nung naipanganak po ang Panginoon. Ang sabi dito, nagkaroon ng census sa lahat ng mga nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio na gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Amen. So biblical po pala yung pag-census, no po. So ang sabi po dito, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. So si Joseph po, kaya nga po kung titingnan po natin yung ang tawag doon, yung angkan, yung pinagmulan po ng Panginoon. Siya po ay nanggaling po sa angkan po ni Haring David. Amen po ba? At ang sabi dito, no, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa. Na noon ay nagdadalang tao, no po. So bago pa po, no po, na nag-utos yung pinakapinuno po para sa census po. So ibig po sabihin dito, nagdadalang tao na po si Maria. Amen po ba? At ang sabi dito, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol na hiniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay na panuluyan. 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing yon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang
magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Amen po ba? At ang sabi dito, ang Kristong Panginoon. Sino po? Ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Amen po ba? Amen? So, ang sabi, gusto ko po itong sa huli, no? Nung pong ipinanganak ang Panginoon, ibig sabihin po, hindi lang po, no? Yung mga nag-appear po ang mga anghel dito po sa mga shepherd. Ang sabi dito, even po, no, yung mga anghel sa kalangitan ay nagdiriwang. Amen! Hallelujah! And nasabi po dito, no? Biglang lumitaw kasama ang anghel na isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y, ano po sabi? Nagpupuri sa Diyos at umaawit. Wow, thank you, Lord. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa. Wow. At kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kinalulugdan ka ng Diyos. Ang sabi dito, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Wow, thank you, Lord. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Amen. At nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita. Ngayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen po ba? So kung titingnan po natin, amen, so sa dinami-dami pa, no po, na pwedeng mag-appear o gamitin ng Panginoon para maipamalita sa kanila, no? Maliban po sa mga pantas, maliban po kay Herodes, maliban po kay Maria at Jose, no, sa dinami-dami po na pwedeng, 'di ba, na ang tawag doon, mag-appear, no po, para maipabalita, no, ang isang bata na naisilang sa sabsaban. Amen. Isa sa mga shepherd. Amen. Ang binalitaan ng Panginoon. Amen po ba? At ang matindi po dito, lahat po ng mga nangyari, amen, nung yung mga ipinakita, yung naranasan po ng mga pantas, naranasan po ni Jose, naranasan ni Herodes, no, makikita po natin dyan, ganun na ganun din po, no, po ang senaryo dito po sa mga shepherd. Amen po ba? At ang sabi po dito, no, makikita natin dyan, no, everyone who was involved in the Christmas story gave something, nagbigay po. Amen? So dito po makikita po natin na may mga literal na nagbigay na regalo. Sino po yung mga literal nagbigay ng regalo? Amen? Yung mga magay po, yung mga pantas. Amen? At dito po, makikita po natin dito, even yung mga pantas po, ang sabi dito, ay nagkaroon po ng lubusang kagalakan. And now, even po yung mga shepherd, amen, napatunayan po nila kung ano yung sinabi ng anghel sa kanila, nakita po nila, ay nagkaroon po talaga ng katuparan, amen, kung ano yung sinabi ng mga anghel. Kaya nga po dito sa binasa na sa bandang huli, ang sabi, nung makita nila ang bata, ang sabi doon na nakabalot po sa lampin sa sabsaban, ang sabi po dito, ano pong ginawa ng mga shepherd, sila po ay lumuhod, sila po ay nagbigay respeto po, at ang sabi doon, lubos po ang kanilang kagalakan. Amen po ba? At meron po dito, no, isa dyan sa mga storya po, no, makikita po na dyan si Mary, amen po ba? Nasabi ko nga po nung Sunday, amen, nagkaroon po ng yung kanyang katawan, ang ginamit, tama po ba? No, hindi inalintala yung reputasyon, amen po ba? Yung sinabi ko nga nung Sunday, amen po ba, na meron na siyang katipan, no po, meron din siyang pangarap. Ano yung pangarap niya? Sa Matthew chapter 1:18, ang sabi doon na ang pangarap niya, no po, yung plano, no, niya na makapag-asawa na, may ka-engage na. Amen. Sino po yun? Si Jose. Amen po ba? At dahil nga po dun sa senaryo na yun, syempre po yung reputasyon, biro mo, magdadalang tao ka na walang nangyari doon. Wala mong nangyari sa boyfriend mo. Tapos bigla-bigla, amen, hallelujah,
no? Hindi ko lang alam sa literal. Sa literal, anong gagawin nung guy? Pwede pa siguro, tama ba na iwanan ka, di ba? Pero dito po, no, makikita po natin diyan, no po, yung reputasyon, ano pa, yung pong panghangatawan po niyang sabi ng Bible, di ba? Maglilihi, magbubuntis ang isang dalaga. Amen po ba? Kaya nga po yung ibang mga kababaihan, lalo na po maganda yung career, no po. Madalas, no po, na sinasabi nila, hindi pa ako ready to have a baby because yung aking katawan pwedeng magbago. Amen po ba? So makikita po natin yan, yung mga ganyan na mga pananaw. Amen. Pero po dito makikita natin, nung sinabi po sa kanya ng anghel ng Diyos na po, na siya, sa pamamagitan niya, no po, ay may isisilang po, no, itong Kristo, amen, na Mesiya, no po, na gagamitin ng Diyos para po sa ikaliligtas ng lahat. Ang sabi ng Bible, makikita po natin yan, no complain, nag-complain po, nag-murmur po ba, at sinabi ni Maria na, ay, pwede. Ating dinina na akong sing-sing. Pwede yan. Pero makikita po natin dyan, nag-agree po siya. Amen po. Nagpasakop po siya doon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? And dyan, no, makikita natin dyan, no, sa Matthew chapter 1:18, no, basahin na lang po natin. At sino pa? Si Cesar, yung po sinasabi ko, yung census. Amen po ba? So makikita po natin dyan, ito yung mga tao, no po, sa pagkapanganak po ng Panginoon. Ito po yung mga involved po dito sa istorya po, no po, ng ating Panginoon. At makikita po natin diyan, no po, wala pa ang Panginoon na kumbaga may sulat na, no? Nagpasensus na, no po. Si Maria, tanda po 'yon ng pagpapasakop niya sa gobyerno. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi doon, no, makikita po natin diyan, no, sino pa? Yung the innkeeper gave, yun po yung mga shepherd, no po. Nung po manganganak na si Mary, no po, ang sabi ng Biblia, kumakatok po sila sa mga bahay-bahay pero walang nagpapasok sa kanila. Maliban po doon sa isang shepherd po, no po, na nag-aalaga ng mga hayop na kung saan siya po ay tinanggap po niya sina Mary at Jose. At doon nga po naipanganak ang ating Panginoon doon po sa sabsaban. Amen po ba? So makikita po natin dyan, no po, sabsaban, kung titingnan po natin, it symbolize, no po, yung pong ang tawag doon na humbleness po, no po. So na po, ang sabi dito, alin pa? No, ang sabi po dito, the angel of the Lord gave an announcement. Sino po? Ang mga anghel, meron din pong role. Amen? From the beginning. Amen po ba? Nung pong sinabi na mula kay Jose, mula kay Maria, kay Jose, no po, meron na pong role na ginampanan ang mga anghel. At dito po, grabe po, ang sabi dito, ito pong nagpakita po sa mga shepherd po, si Angel Gabriel po. No? No po. Sino po? Amen. Si Angel Gabriel po, no po. At makikita po natin diyan, ano po yung role nila? Sila po ang nag-proclaim, nag-announce po. Amen po ba? From the beginning po, mula kay Jose, mula kay Maria, sila po ang nag-declare, sila po ang nag-proclaim, sila po ang nag-announce, nagbalita. Amen po ba? So makikita po natin, even po, no po, mula doon sa kanya, doon sa pagpapakita po, no po, na eto, isisilang ang isang Messiah. So sila po, ang meron po silang role na ginampanan to announce, amen, to proclaim. Amen, ito pong pangyayaring ito. Amen po ba? So, the first report of Christ's birth was delivered to a glorious angel to a group of simple shepherds in Luke chapter 2, 8 to 11. Amen. So, makikita po natin dyan, no po, ang mga anghel ng Diyos, amen, inireport po nila dito po sa grupo ng mga shepherd. Amen po pa. Unang-unang ibinalita po, amen, maliban po kina Jose, maliban po sa mga magay, and after that po, ang sabi po dito, ang kinausap po muli ng anghel ng Diyos ay itong mga shepherd to deliver, sabi dito, the glorious, amen, the glorious happen, amen, report about po sa kapanganakan ng Panginoon. Amen po ba? So makikita natin yan, the shepherd gave a testimony. Amen? So na po, nung maibalita po nila doon sa pinakalas po nung ating binasa, no po, sa Luke chapter 2:15, no po. So makikita po natin dyan, amen? No, after seeing the Messiah, they couldn't keep the news from themselves,
But ang sabi doon, bagkus ang sabi dito, ipinamalita po. After ma-download po, ma-proclaim po ng mga anghel ng Diyos sa mga shepherd, dahil nga po lubusan ang kagalakan din ng mga shepherds, ang nangyari po, sila din po. No? Hindi nila naikip sa kanilang kaloob-looban kung ano po yung nilang nasaksihan nila, ano yung narinig nila, ano yung nakita nila. No po. So ang sabi po ng Bible, hindi po nila kinip sa kanilang mga bagkus. Ang sabi dito, sila din po. Ang sabi ng Bible doon sa pinakuli, sila po ay nagpuri. Amen po ba? Kasamang nagpuri, no po, maliban po sa mga anghel ng Diyos. Amen po ba? And ang sabi dito, sino pa? The wise men. Ang wise men po, mga pantas po, sabi ko nga po, nagbigay po sila ng kani-kanilang mga regalo. Ang sabi po, were probably astrologers or philosophers. Amen? Nakakita na po ba kayo ng taong philosophy? Ibig sabihin, masyado yung, sa Tagalog po ng philosophy, ang tawag doon, masyadong pilosopo. No po, ano ko lang po siguro testify ko. Noon po kasi nag-aano po kami noon. Meron po kasi kami bina-Bible study noon sa San Juan Baño. Ayan, alam ni Tita Sonia. No po, at alam niyo po no, marami na po kaming binahaginan ni Tita Son po ng salita ng Panginoon. At yung mga tao po na binabahaginan po namin. No po, no, after po ito matindi. After po namin mag-preach, tapos after nun, pupunta kami sa kampo ng San Juan Baño. Isipin mo yon, no? Sakay kami sa tricycle, yung kasama namin. Tapos, after namin magturo doon, pupunta po kami sa kampo. Ang tuturuan po namin, mga sundalo. Tanong niyo si Tita Son, no po? At ang manangyari po doon, meron po akong isang nakausap doon. At ang sabi niya, kasi po yung mga kasama ko po noon, ang tawag po namin doon, Tita Karela, ang tawag doon. Basta meron kaming tawag doon sa kanila, puro po mga lalaki yun. Ngayon po, inalagaan po namin yun, no po, hanggang po pag may Bible study po, kunwari may nagre-request, pinapatawag po kami. Now po, meron pong instance, ewan ko kung nakwento kay Tita Son yun, ang nangyari po, meron po silang isang kaibigan, no po, na sa labas din. Now, ang nangyari po, ang sabi po doon sa mga kasama ko, gusto ko sabi niya na ma-meet, sabi niya yung pastora nyo. No po, so ang nangyari po, yun po pala, marami na daw po siyang nakaharap ng mga pastor, no po, nagbabahagi din po ng salita ng Panginoon. Pero ang sabi po niya, kapag sabi niya na meron akong naitanong sa pastor ninyo at nasagot niya, sasama ako sa inyo. Sabi niya ganon. Now po, to make the story short, dinala po ako doon. No po, dinala po ako doon. Tapos po, meron siyang tinanong sa akin, no po, nung unang, so, ang nangyari po doon, nung po meron siyang itinanong sa akin, so to make the story short po, yung lahat ng mga naitanong niya, nasagot ko. And after that po, no po, nagtuloy-tuloy na po, nagkaroon po kami ng Bible study doon sa kanila. No po. So, alam niyo yan, hindi ko po makakalimutan ito, kasi po, napakatalino niya. No po. So, parang yung mga wise men po, ganun sila. No po. So sabi dito, ang mga matatalinong tao po, itong mga pantas, sabi dito, they are astrologers. At sabi pa, philosophers, no po. Yung alam mo yon, may itong kapang, may karaan na lo. Diba? Naaro ba? Tapos, meron pang word na, papunta ka pa, pauli na. Diba? Alam mo yung mga ganon. So parang ganon siya. No po, hindi mo pwedeng, ang tawag doon, hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwede, pastora pa dapat. Hindi po sila ganon. No po. So kailangan po, magpapatianod ka kung ano, kasi hindi mo pwedeng, ang tawag doon, kung minsan po kasi parang, di ba, pinipilit natin, bayo-bayo lang pa eh. Nepa. So, kailangan po, hayaan muna natin silang, ganun po yung style ko kasi, hayaan ko siyang magsalita. Pero pag po, naipaliwanag ko na kung ano yung mga ano, dumating niyo po yung pagkakataon na yon, di nagkaroon po ng Bible study doon. Now po, ang nangyari po, nagkasakit po yun. Di ko makakalimot. Tapos po, alam niyo po ba, ang nangyari po, pinatawag po ako. Pinatawag po ako nung mga kaibigan niya, yung family niya, nung po pumunta ako doon, tapos po nung after ko po doon, ang tawag doon, nung po umalis na ako doon sa bahay nila, siguro wala man 1 hour na na-stay ako sa bahay namin, wala niya po. So, ibig po sabihin, no po, so, may mga pagkakataon, no, i-connect tayo ng Panginoon dito sa mga taong ito, no po. So kailangan po, no, meron po mga tao talaga na hindi mo maaalis, lalo na po pag